Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan si dating Senador Bong Revilla at 9 na iba pa kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Nagbabalik si John Consulta. Sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isa si dating Senador Bong Revilla sa mga idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa mga tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. After receipt of the 25% commitment, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Sometime December 2024, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. 125 million pesos ang kickback na dineliver umano ni Bernardo kay Revilla at sinundan pa ng 250 million pesos bago nagsimula ang kampanya para sa eleksyon 2025. Ngayong araw, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan si Revilla. Ilan sa mga pinagbasehan ng rekomendasyon ng ICI ang mga sinumpaang salaysay ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na isinumite niya sa komisyon. Why did we give weight po on the affidavit of Yusek Bernardo? Well, I see sincerity on his part. Pag-alma ng kampo ni Revilla, noon pa man ay handa siyang humarap sa ICI pero hindi siya binigyan ng pagkakataong depensahan ang sarili. Handa raw si Revilla na harapin at pasinungalingan ang mga akusasyon kung paharapin sa preliminary investigation ng Ombudsman. Plunder, direct o indirect bribery at corruption of public officials ang inirekomendang kaso laban kay Revilla. At sa 9 na iba pang tauhan at kaibigan ng ilang kasalukuyan at dating senador at taga-DPWH. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanyang panig. Wala mang inirekomendang kaso. Pinaiimbestigahan ng ICI sa Ombudsman ang mga dinawit ni Bernardo sa pangingikbak na sina Senator Chis Escudero, Senator Mark Villar at mga dating Senadora Grace Poe at Nancy Binay para sa case build-up. Sabi ni Poe, ang rekomendasyon ng ICI ay patunay na hindi totoo ang mga paratang ni Bernardo at walang ebidensyang susuporta sa paghahain ng kaso laban sa kanya. Gayon din ang sinabi ni Villar at sinabing handa siyang humarap sa investigasyon ng Ombudsman. Kinukuha pa namin ang panig ni Escudero at Binay bagamat dati na nilang itinanggi ang bintang. Nagsumiti rin ng ICI ng dagdag na ebidensya laban sa iba pang personalidad na nauna ng inirekomendang kasuhan. Humarap naman sa ICI sina Pasig Lone District Representative Roman Romulo at Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo na parehong dinawit ng mag-asawang Diskaya sa pangingikbak sa proyekto. Hindi ito ni-livestream dahil sa hiling nilang executive session. Their DPWH, sa amin po yun. Hindi po yung staff ko. You've had meetings with them? Sila po ang DPWH sa Pasig po. Yes, hindi nila Pasig, yung buong district. Authorized? No, I'd never authorized. Wala po, walang ganon. Sir, sabi ni Bryce, isa daw po kayo dun sa mga kong na nangingi ng komisyon. Hindi po totoo yan at yan po ay pinatunayan ko sa investigasyong naganap na yan po ay walang katotohanan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.